Yes, Lord. Salamat, Lord, sa gabi ito, Lord. Sa pinakalam ni Lord na pagkakataon na kami makapagtipon-tipon muli ngayong araw na ito, Lord. Ngayong araw na ito, Lord. Sa Sabado tanungan, Lord. Sa aming mga magiging katanungan, Lord. Patungkol, Lord, sa iyong mensahe, Lord. Ngayong araw na ito, Lord, na nawa ang bawat isa, Lord, ay may mga handang tanong, Lord. At magkaroon, Lord, ng dagdag na kaunawaan sa kanila, Lord, na wisdom and knowledge ang bawat isa, Lord, sa bawat magiging kasagutan sa mga katanungan ng bawat isa sa amin, Lord. At naway maging kalakasan sa bawat pamilya, Lord, yung mga magiging katanungan na ang bawat isa sa amin ay maghanda palagi ng tanong, Lord, lalo na patungkol sa iyong salita, Lord. Maraming salamat, Lord, sa hapong ito, kayo pong maitaas at sa mga kapatiran na nasa biyahe sa kanilang pag-uwi. Ingatan niyo din sila, Lord, na nawa ay makahabol sila, Lord, at makasama namin silang hapong ito sa pagsisimula ng aming gawain, Lord. Maraming salamat, Lord, kung maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Kadugtong to dun sa sinasabi ni Brother Fernan, yung sa tracks natin sa Apostle Doctrine, yung extend seniority, extend respect, and then, ang kasunod, extend revelation, extend authority. Nag na lang yung extend seniority, extend respect. Extend revelation, extend authority. So, if you have a revelation, you have authority. Pero pag wala kang revelation, yan yung message si Brother Francis sa double you honor. have no authority. Dagdag lang to na parang tanong, bago ka magpaliwanag para isahang paliwanag na. Kasi naisip ko, to be honest, humble honest, na yung sinasabi kasi dito na extend revelation, extend authority. Sabi ko nga, to be humble, honest, lahat naman ng mga natutunan namin ay nanggagaling din sa'yo. Lahat kami. Okay. At the same time, galing din sa prophet. Yung sariling pagsusuri na lang din. So meaning, paano ang magiging extend authority nito sa bawat isa sa amin? Lahat ng mga natutunan namin galing sa'yo at galing din sa prophet. Sabi ko kanina, kung nagmamature na tayo, hindi tayo baby Yung baby kahit pare-pareho, pa kahit denomination, okay lang Kasi nga basics yun Kung advanced na, magmamature na tayo, yung mga dapat na mag-compare, no? Katulad din yung turing dapat kay Barbanam sa Infallibility Part 1. Pag merong kang napatunayan na may liwanag sa Bible, nakumpara mo na yung paliwanag ng iba, at walang makakaipit sa'yo kasi sila pa ngayong umiiwas sa'yo, no? Napatunayan na yan Ang authority mo hindi na galing sa tao. Ang authority mo galing na sa Diyos. So kunwari, baby ka pa, pwedeng sumunod ka muna sa tao, no? Kung meron ka pang di abot, pwedeng sumunod ka muna sa tao. Pero pag meron ka ng abot, ano yung abot mo? Napatunayan mo, nasubukan mo. Siyempre, iba yung doktrina, iba pa yung hukom. Di ba? Sa hukom, medyo masalimuto kasi may disiplina pa sa laman. Maring may abot ka, pero tinatamad kang gawin. Wala kang mahina pa yung anointing mo dyan. Kailangan mo ng alalay. Kung ikaw yung pinakamasipag sa hukom, ikaw yung umaalalay sa iba. Pero bilang berean, tulungan pa rin yan sa isa't isa. Ganito rin sa doktrina. Paano sa doktrina? Hindi kinakailangan na galing kay Barbanam o galing kay Jackson, galing sa akin. Kahit sino ang magsabi. Kahit oneness ang nagsabi, denomination ang nagsabi. Kahit Katoliko pa nagsabi, kahit Muslim pa nagsabi. Napatunayan mo. Tumibay ka. Naubos mo na lahat ng ibang kontra-kontra. Hindi na sila makapiyok doon, no? At mahalagang doktrina to. Galing na sa Diyos yung authority mo. So, kunwari, bar pa doon, abot mo yung Acts 2:38, baptism. May authority ka dyan. Hindi lang ikaw. Kahit oneness ang nagturo niyan. Dahil abot nila yung pangalan Di ba? So, hindi ka na spoon feeding. Siyempre, may respeto ka pag ganyan nasa taas extent of seniority. Yung ginamit sa'yo,
yung extent ng seniority, kung hindi ka magwawalang galang, kahit na kapos siya, kikilalanin mo yung paggamit sa kanya. So, pwede ko halimbawa si Pastor Villagonza, level 4 na siya. Kasi marami na siyang tinalikuran dun sa basic na katotohanan. Pero, nagpakita ko parang tatay. Nagpakita ko respeto. Part ng training sa church ng maging Berean, inimbita ko pa sa Manalite para magturo. Kung may nakakaalala sa inyo, dinala ko sa Manalite si Pastor Villagonza. Hindi naintindihan ni Pastor Villagonza. Akala niya parang personal na kampi sa laman. Hindi to kampi sa laman. Although may respeto ko, no? Lahat tayo, sabi sa Bible, respeto lahat eh. Ngayon, yan ang turo ni Barbanam. Kahit nagkakamali ka, may respeto sa lahat, pinapakinggan mo kung hindi mo paabot. Kung abot mo, sharean mo siya pabalik. Yung ibang church kasi, kung hindi ka naman dinedebate ka o sinisiraan ka, parang compromising na lukewarm naman. Parang bati-bati lang tayo, pero wala nang sharing. Parang ecumenical movement. Both extremes yan. Huwag tayo magtalo. Ayoko lang pakinggan yung turo mo. Pamparami ka lang sa camp meeting namin. Ganyan. Parang ano na lang, kaibigan. Yung kabila naman, bumibira agad kasi gusto niya manindigan sa alam niyang katotohanan. Paramihan ng kilala. Oo nga. Ang sabihin, may mga ganyan na, hindi lang end time, halos lahat ng denomination yun eh. I-balance natin. Nakikipagbati tayo sa lahat ng tao, pero hindi tayo mananahimik. Nagko-compare tayo. Nag-share tayo kung may pagkakataon. Amen, yung amen. pinanggalingan kong grupo, iwas talaga yan. Parang makaka-fellowship mo yung demonyo. Kunwari, iba sa aral ni Jackson. Ganun na rin yung ibang end time na galing kay Barbanam, na tinataas si Barbanam. Katulad din sa attitude ni Jackson, na pero hindi ganyan si Barbanam. Mas marami yatang sinabi si Barbanam na instruction sa pagka-Berean kaysa kay Bar Jackson. Hindi ko naman sinasabing hindi rin Berean si Bar Jackson. Pero hindi ko pa nabasa yung instruction na yun kay Bar Jackson. Parang tinuturing lang ni Bar Jackson na Berean na yung miyembro niya na kino-compare yung aral niya sa iba. Pero hindi ganyan na tao eh. Ganito, meron kasing dati tayong kasamahan na may nakuha raw siyang bagong revelation sa ibang end time. Ngayon, nagtuturo siya dyan sa Manalite. Ako naman, nanonood lang naman ako. Marami siyang quote na pag hindi tinanggap, yun daw resibo, kumukontra sa propeta. So, inipon ko yung mga quotes. Nung maipon ko, contextually, pinag-aralan ko. Nung isineshare ko na sa kanya yung tamang unawa, nangyari, nakita ko rin naman yung mga paggamit nila sa quote ay wala na sa lugar. Kaya kung hindi mo abot yung pagka-Berean, matataas mo yung tao. Pwede ka pa magkamali hindi lang pwede ka magkamali sa doktrina. Hindi na tama yung pagtingin mo sa propeta, magiging Diyos-Diyosan. Ang pinanlaban nga niya sa akin, kumukontra daw ako sa propeta. Pero ang ginawa ko, pinag-aralan ko lang yung mga ibang tao. Tinake note ko talaga yung mga quote niya na pinakita. And I found out na hindi ganun ang ibig sabihin ng propeta. So, ang nangyari, binlock na lang niya ako. At ako daw ay nagmamayabang. Wala namang masama kung yan ay part ng part ng realidad. Si Pastor Olamel. Siya nga. Okay lang kasi unawain natin. Yung nag-recruit sa kanya nun against me, magsarado sa akin, ay nasa grupo nung absolute kay Barbanam. Level 2 yun eh. So, ang kasalamuhan niya, level 2. Di ba? Hindi na pakikinggan yung mga ko, pakikinggan lang sila. So, nami-memorize yung Bilang Berean, dapat kukunin yung panig nila, kukunin din yung panig ko. Then, patunayan kung alin yung mas malinaw. So, pag nagiging one-sided ka, nami-memorize yung pati pananalita. Against the prophet yan mga ganyan. Maraming hawa-hawa sa mga iba na hindi naman nila kinuha yung panig ng tao, basta na lang, ganun. Okay? At kinakalat pa nila. So,
Yung pagiging double honor dapat hindi sa tao kundi yung double honor natin dahil doon sa pahayag na nasa kanya na mula sa Diyos. Tama. Hindi mismo sa kasi tao. Kasi ang magiging loyalty natin sa tao hindi doon sa pahayag kundi ang loyalty dapat natin doon sa katotohanan, sa salita ng katotohanan, yung lahat ng katotohanan. So ulitin ko lang yung statement na yan, no? Ang loyalty natin nasa Panginoon. Pero ang loyalty natin sa Panginoon, sinusunod natin yung Panginoon, kasama na dyan, binibigyan na din natin ng parangal yung mga ginagamit. Okay? Di ba hindi Christmas yung birthday ni Jesus Christ? Hindi December 25 ang birthday ni Jesus Christ. Pero kung alam na ba natin yung birthday ni Jesus Christ, dapat ba nating i-celebrate? And ano yung importance ng celebration if kailangan nating i-celebrate yung birthday niya? Alam mo, itong taon na to, siyempre, taon-taon, yung dati kong alam na dadagdagan. Na ngayon, alam mo na yung tunay na birthday ni Jesus Christ, no? May dalawang klaseng birthday siya. Kung ano, may type, may pinapagawa na pala yung Diyos eh. Halimbawa, yung communion, isa yan sa celebration ng birthday ni Jesus Christ. Yung birthday sa resurrection. May litrato pa nga eh. May supernatural na litrato pa nga yung Diyos eh. Ibig sabihin, hindi gawa ng technology, gawa ng supernatural na ilaw sa katawan. But ni Jesus Christ yun, dapat yung physical birthday niya, kung meron bang ginagawa. Meron din, kaya nga, oo nga, sinasagot kita, oo. Yung physical niya, yan yung nadagdagan. Dati ko nang turo yung birthday ng resurrection. Dati ko na rin alam na taglagas. Pero itong taon, o last year, itong taon, o let's say last year hanggang ngayon taon, lumiliwanag sa akin kung ano yung petsa ng pista, yun ang birthday. Kunwari, may petsa ng kamatayan ni Kristo. Tama? Yung kamatayan ni Kristo may 7 days. Kung papansinin mo dito sa pista ng Taglagas, yung atonement, pagkatapos niyan may tabernacles, may 7 days din. So, parallel na parehong may 7 days. So, kung dito namatay si Kristo, talagang yan ang petsa binigay ng Diyos sa kapanganakan ni Kristo. Hindi yan nakasulat letra po letra. Hidden mystery, spoken word revelation na makikita mo yung ebidensya sa Bible na nakatapat siya. Dati, abot ko pa dati, blood moon lang. Pero ngayon, nakatapat siya. Yung petsa, nakatapat siya. Yung nga, parehong may 7 days. So, alam na natin yung eksaktong physical birthday niya. Marami pang ibang ebidensya, no? Pero, ano yung dapat natin gawin? Meron ding mensahe dyan. Nung nag-meet si Maria at saka si Elizabeth, 6 months na si John, di ba? Ayun ba yung computation kung bakit ay October siya ipinanganak? Mag-minus o mag-add lang ng 6 months? 9 months lang yung birth, di ba? Dati, na-compute ko, babagsak nga sa October. Pero, nung mabasa ko ulit yung paliwanag ng Katoliko, December. Sabi, pinipilit ng Katoliko December. So, pero yung batayan ko, hindi yun eh. Binasa ko lang, yung dati lang, binasa ko lang para sagutin lang yung claim nila na December 25. So, nung binasa ko, parang na-compute kong October. Pero ngayon, may panibago, pinost ko pa ngayon sa Kronika. O, basahin nyo yung nakasulat. Pinapaliwanag niya paano naging December. Yung tungkol dyan, hindi ko yan batayan. Ang batayan ko, yung 3.5 years ministry ni Christ. Ang batayan ko, hindi yung course of Abijah. Oh. Si Zachariah daw ay nasa course of Abijah. May tinatapat silang petsa dyan. Kaya, pag 9 months, bagsak December. So, basahin nyo yan ha. Para unawain nyo, para makasaliksik din kayo. Ang batayan ko, hindi yung kurso ni Abijah. Ang batayan ko, yung birthday ni Kristo, he was about 30 years of age nung binautismuhan siya. So yung bautismo ni Kristo at yung
kapanganakan ni Kristo, yung birth, pareho. Kaya na yun nadagdagay revelation ko sa Feast of Tabernacle. Lumalim. Ini-ignore lang ng iba yan, no? Lalo sa end time. Ini-ignore lang nila. Pero maraming palang nakatagong pahayag doon sa Feast of Tabernacle. Dagdag na susug yan. Kasi ang dati kong ebidensya, yung 3.5 years ministry ni Christ. Yung 3.5 years ministry ni Christ, doon ko nakita na kalahating taon ang pagitan ng kamatayan niya at ng kapanganakan niya. So papatunayan na lang natin na 3.5 years sa ministry ni Christ. Medyo nahirapan din ako kasi hindi mo nakasulat sa Bible 3.5 years ministry. Pero lahat memorize 3.5 years ministry. So nung inisa-isa ko yan, may 3 Passover si Kristo. Teka, 3? Tama. May 3 Passover si Kristo bago namatay. So, mula ng ministry. O, yun ang ebidensya. Namatay siya sa Passover, pero hindi siya pinanganak sa Passover. Ang kapanganakan ni Kristo ay 3.5 years mula sa kamatayan niya. Siyempre, i-minus mo yung 1 taon, whole number, kalahating taon ang pagitan. So ngayon, tamang-tama, yung kamatay ni Kristo, maliwanag sa Bible yan eh. Hindi aksidente na pinapaselebrate ng Diyos yung taglagas. May kinalaman din kay Kristo yan. Yung templo may kinalaman kay Kristo, yung Arka ng Covenante may kinalaman kay Kristo, yung atonement, lahat yan. Kaya tanong ni Berna, anong gagawin natin? Meron kung ano yung type nung yung atonement, ano yung type nung nung indwelling, ano yung type nung tabernacle, ano yung type nung yan ang celebrate na ng birthday ni Christ. Dapat ginagawa natin yan. Kahit kayong sanlibutan, nagki-Christmas, turing lang kamaka ni Kristo, kunwari, katapat natin, Hanukkah, no? Tuloy pa rin, pwede mo ituro, pagkakataon mo pa rin ituro yung tunay na birthday ni Christ. At ano yung mga kapahayagan na katago sa tabernakulo, yung indwelling. O itong taon, parang lumiwanag sa akin, ang Feast of Tabernacle, ang type niyan, indwelling ng Diyos. Kasi si Kristo, tabernakulo ng Diyos. So, sana excited kayo kung paano ko excited dito, no? Kasi bago lang to sa akin, eh. Kasi si Brother Branham, may quote siya. Actually, na ang birthday daw ni Jesus Christ, so hindi naman niya sinabi, basta't birthday lang is April, March, April. Hindi ganun sa paliwanag mo na yun ay resurrection niya, new birth niya. Hindi resurrection. Ino-quote ko si Branham, hindi eksaktong quote, Yung Communion 2006, sabi diyan, turo ng propeta. Kung binasa nyo mabuti, sana unawan nyo mabuti. April, pinanganak. Kaya yung ibang end time, memorize yan. Yung letter. Pinapaliwanag mo yung paliwanag ng propeta at nagpaliwanag ka rin sa sarili mong views. Hindi yan actually paliwanag eh. Ano yan eh? Sagi ng propeta. Kung hindi lahat paliwanag niya eh. Sagi niya yan eh. Nabanggit niya. Sila dahil hindi, parang tinataas nila yung propeta na wala sa lugar. Ang nangyayari tuloy, basta memorize lang, April. Si Durano, naging ganyan na rin na stand, no? April na. Hindi na nakita, bakit nagbigay yung Diyos ng tabernacle? 2 ang birthday ni Christ. Yan piniliwanag ko dyan, no? Pero, kinote ko sa taas. Do you remember, Brother Branham? Parang kausap ko yung marunong sa propeta. Pero kayo, humabol kayo, kunwari, hindi nyo alam turo ni Barbara. Ito na yung hidden revelation o hidden mystery. Ito na yung spoken word revelation. Ang tunay na birthday, nakasulat sa tracts eh. Ang tunay na birthday na gusto ng Diyos ay resurrection. Dapat yan ang sineselebrate. Ngayon, pwede ba tayo mag-celebrate ng sabi ko nga dyan, funeral service. Yung physical mong birth, dapat funeral service. Ngayon, para makinabang yung tao sa birthday mo, gamitin mo yung birthday mo para makamensahe, para ma-workshop yung mga hilaw. So, yan. Ito kahit December, Christmas, pwede mo ituro to. Kasi birthday ni Christ din tinuturo nila eh. Dapat i-seminar, dapat whether seminar o Bible study o one-on-one, dapat sinishare natin sa ibang end time to, sa buong mundo. Okay? Kasi ito'y galing sa Diyos na mensahe. Kung ano yung alam nila, kunwari, memorize na lang quote ni Barbanam, April. Kailangan nila ng paliwanag. Bakit April? Yan yung kamatayan niya, doon din ba
Yung kamatayan ni Kristo, yun din ba pinatay si Kristo? Ay, yun din bang pinanganak si Kristo? Oh. Meron ng ganyan. Meron ng end time na ganyan nung sinasaliksik nila. May nakarinig ng ganyan turo. Sa Quiapo, si Darano, isa na pa. Pero hindi siya pinanganak physically sa April kasi buong end time rin, memorize 3.5 years ang ministry eh. Kung buong end time, memorize 3.5 years ang ministry, hindi na napansin. Parang salungat yan ah. Hindi siya dapat pinatay sa kapanganakan niya. Kailangan kalahating taon ang pagitan. Oh, so, yan ang ebidensya ko. Yung course of Abijah, ano lang, kailangan sagutin lang yan. Kasi, speculation yung iba eh. Anong speculation? Alam mo, yung pagbubuntis ng tao, hindi naman kailangan sa petsa niyan, tapos bibilang ka ng 9 months. Pangalawa, so hindi mo alam along that line kailan nabuntis, di ba? O, hindi naman kailangan dun lang eh. O kaya, maraming variable dun sa course of Abijah. Pwede bang i-charge ka dyan na sabihin ay mas higit ka pa sa propeta? O, di ba? Dahil di naman pinaliwanag ni Brother Branham na ganun. May sinabi siya pero hindi niya pinaliwanag na resurrection. Yan yung filosofiya na ng tao. Maganda, ito maganda related sa Christmas. Tapos, tinamaan din yung tamang pagtingin sa propeta. Yung pananalitang ganun, higit ka ba? Gumagawa na ka na ng ism, gumagawa ka na ng idolatry kasi hindi ganyan ang turo ng propeta. Kapatid natin siya, nagkakamali rin siya. Yan ang kung naniniwala ka sa sinasabi niya, pwede siya magkamali at hindi lahat ni-reveal sa kanya. Oh. Lalabas yung nagtuturo na higit ka pa ba sa propeta? Gumagawa ka na ng hindi turo ng propeta eh. Technically, yung nagsasabi niyan, mas higit pa sa propeta. Sa realidad, higit ka pa ba sa propeta? Oh. Ano yung approach ni Roel Soriano sa akin sa Quiapo? Paramihan ng milagro. Sino yung nakapagaling ng 20 containers? Eh, yung milagro, nagagamit din ng Diablo. Kahit masabihin mo, pinakamaraming milagro si Barbanam. Parang hindi na sila Pentecostal baby sila. Kahit nasabihin, hindi kami Pentecostal baby. Pero meron pang gumagamit ng ganyang dahilan para, lahat na sinabi niya, absolute na. Hindi ka na magsasala sa Bible. Wala ka ng puwang na pwede siya magkamali. Di ba? Basta sinabi niya, no questions asked. Para kang baby. Hindi ka nalalago, pang baby lang. Oh. Gusto lang nila basic, ayaw na nila ng advanced. Ayaw na nila yung mga deep things of God. Kahit Brother Francis sa ang gusto ng Diyos progressive ka eh. Sige, kahit mismo sa Melchizedek, kahit pag naiipit na, basta't ako, hindi ako naniniwala pa rin sa'yo, maniniwala pa rin ako sa propeta. Samantalang ang pinaglalaban nila, oneness stand ni Brother Branham na si Jesus Christ, rin si Melchizedek, tinitipo pala ng Melchizedek. Naging tao si naging Melchizedek ang Diyos. O ang tipot larawan, magiging tao rin ang Diyos. So ilalaban na lang ng ganon na iiwasan na yung paliwanag tungkol sa Melchizedek na biblikal. Yung mga filosofiya na emotionalism, yung mga emotionalism na filosofiya, pag salungat sa pagpapatunay, kumbaga dinadaan na lang sa emosyon para umiwas. Yan din yung pag-recruit laban sa akin eh. Huwag na ka makinig dyan, madadaya ka lang. So, hindi yan ang turo ng propeta. Hindi rin yan ang turo ng Bible. Nung baby ka, prone ka dyan. Ang problema, yung iba, habang buhay ng baby. Hindi ka pwede habang buhay ganyan. Hindi ka dapat nadadala sa emosyon. Kailangan yung mind mo ay habol mo katotohanan. Pag habol mo katotohanan, titimbangin mo talaga, kukunin mo ng patas. Walang bias, no? So, kunwari, propeta ka ba? Higit ka ba sa propeta? And turo nga ng propeta, he must increase, I must decrease. Hindi actually isang tao, para ikaw lang, madaya, no? Kahit sino yan, basta may mas maliwanag pa na nakita, na hindi niya nakita, pwede mo ituro. Hindi naman niya naturo lahat ng bagay. Hindi niya madetalye yung ibang bagay. So kung nabuksan lang niya yung paksa,
Yun ang papel niya. Tagabukas ng pinto. Parang Moses. O, dinala ka sa bungad. O, pasok ka. Hindi na siya makasunod. Di ba? Kasi hanggang dito muna siya. So, mali na yung trato ng propeta. Silang tunay na lumalabas na higit sa propeta. Kasi yung sinasabi nila na mga filosofiya, labag na sa gusto ng propeta. Kaya kung sana mapag-aralan nyo yung latag ko sa gusto ko kung may pagkakataon sa ministers meeting, isusulat ko talaga sa whiteboard. Yung nakasulat din sa infallibility 1. Sinabi ba ng propeta lahat? Yung sinabi lang niya ang ano mo? Yung paniniwala, wala na iba? O, labag yan sa turo ng propeta. Sinabi ba ng propeta, hindi siya nagkakamali? O? At yung huli lang niya sinabi, ang susundin mo? Gumagawa tayo ng ism eh. Kaya yung 70 weeks of Daniel, pagsubok yan eh. Buti nasa gitna yan, hindi sa dulo. Kasi sabi na, dulo yung susundan namin. Hindi, filosofiya mo yan. Ang turo ng propeta, ano yung biblical? Di ba? Bukod pa sa 70 weeks, may ebidensya pa sa supernatural. Sinabi niya supernatural yung 70 weeks niya at nalimutan niya. May prueba tayo, nalimutan niya. O dito na tayo sa birthday. Ito yung topic natin eh. Nung sinabi ni Barbanam na April ang birthday, doon sa nag-iisip ng literal, may salungat. Kasi naniniwala ng propeta ng 3.5 years. So kung 3.5 years, paanong kabatayan niya, hindi yung kamatayan niya, hindi dapat half year. Dapat 33 years lang o 3 years lang. Kaya yung iba nag-a-adjust na eh. So dahil may salungat ito, dito na tayo magbatay. So yung birthday of Christ, pinakita na rin ng Diyos. Hindi lang natin napansin. So, yung taglagas at tagsibol, ginawa ng Diyos sa mundo. Ang mundo umiinog kay Kristo. So, nagbigay siya ng pista. Umiinog din kay Kristo. Oh. So, ito yung pinakamaliwanag. Pinanganak siya sa taglagas, pinatay siya sa tagsibol. May mensahe rin yan. Itong taglagas, tanong ni Berna, ano yung gagawin natin? Itong birthday niya, anong gagawin natin? Kung nasa taglagas ka, ano ba yung Feast of Tabernacle? Maghabahay-bahay ka. Although pwede ka rin mag-camp meeting na may cell group. O yung kubol-kubol, o yung tent. Ano sa Tagalog yung tent? Hindi kubol eh. Tolda. So, yan ang pinakamaganda. O kung building yan, kwarto-kwarto kayo. Kung sa hotel yan, pasok kayo sa kwarto-kwarto. Ang sasabihin ko lang sa Course of Abijah, yung sinasabi ni Magellan, may variable dyan. Pero hindi ko lang madetalye ngayon. Okay? Napanood ko sa SB Pastor, hindi masama ang Christmas tree. O panoorin mo rin yung Christmas tree ko. May Christmas tree din ako, alam niyo ba yan? So, hanapin niyo yung broadcast ko, Christmas Tree from God. Itong Christmas tree, merong tradisyon na mali at merong hidden revelation na tama. So ano yung tradisyon na mali? Babalik tayo kay Nimrod. Babalik tayo sa panahon ni Semiramis, mga ganyan, mga pagano, no? Yung Yuletide log, hindi pa nila tinatawag na Christmas, wala pa. Hindi pa nila ina-associate ni Kristo yan eh. Wala pa si Kristo, Old Testament pa lang, mayroon na silang parang Christmas tree, pero hindi Christmas tree ang tawag nila. No? Nordic tree, Yuletide tree, ano pa, sinasamba, minsan hindi sinasamba. Parang sineselebrate si Nimrod yan, saka si Tammuz. Ang Christmas tree from God, dahil may salitang Christ, di ba? Ano yung mas? Tao. Masa. Ano yung tree? May tree ba sa Bible? May spiritual tree. Yan, tree of life. And so, itong pagano na tree, pwede natin ipakita yung tunay na tree na nagbibigay buhay. Siyempre sa pagano nung sineselebrate, anong celebrate? Mga gift, Christmas, mga gifts, mga makalaman, di ba?
Siyempre, sineselebrate, hindi nila alam, sineselebrate din nila yung hindi nila kilalang si Nimrod sa si Thamus na biglang nabuhay daw si Nimrod dahil pinanganak si Thamus, yan daw yung reincarnation ni Nimrod. Itong punong kahoy ito yung simbolo na nabuhay ulit yung Diyos nyo. Pero, pwede natin itama. O, kaya meron tayong broadcast na Christmas Tree from God. So, sana panoorin yan, i-alok niyan, i-share nyo online, i-alok nyo rin seminar. Ano ba yung Christmas Tree from God? Una, family tree. May family tree si Adan. May family tree yung Kristiyano. Yung churches may family tree. So, panoorin nyo na lang, no? Shortcut ko lang dito. May kasi turo yung mga Ano? scholar Yung na si OBS. Maria Sige. daw, nanganak siya between 12 to 16 years old. Di ba yung edad na yan, delikado yan na manganak. Si Maria, sabi sa Bible, pinahirapan ng babae na manganak dahil nga parusa sa kanya. Yan ba ay may binigay ba yung Diyos na sa kanya para manganak siya ng maayos? Saka naniniwala ka ba dyan sa mo, na ganyan yung edad ni Maria? Hindi imposible na bata pa si Maria kasi noon inaasawa nila kahit 12 years old. Inaasawa na yan, no? So ang batayan natin ngayon is yung spiritual maturity bago mo payagan mag-LCM or kailan bayad yung abrahanda nila. Noon, siyempre, wala silang abot. Pera, literal na pera, hindote. Literal na pera. Kasi one way na para yung anak nila ma-secure, maligtas. No? So, baligtaran yan. Minsan lalaki nagbigay dote, minsan babae nagbigay ng dote. Or both, no? Palitan lang. Type yan, met. Ngayon, dito tayo sa tapos na tayo sa edad, no? Parang hawig din yan sa child is born. Unto us a son is given. The government shall be upon his shoulder. Hindi yan 18 years old na nasa batas natin. 12 years old yun. Ang tawag nila bar mitzvah. Yung babae, posible rin. Sa mga edad na yan, pinapaasawa na. So, sa Israel, no? Kasi, ang responsibilidad bigay yung baby naging anak, no? Parang pwede na mamahala. Ay simula yan 12. Sa Mormon, give credit to whom credit is due. Bilang yan. Meron daw yung Mormon na Aaronic training. Tinatawag na silang Aaronic o Levitical priesthood pag 12. So bago mag-12, under training yan. Pag 12, naglilingkod na sila. Ganda, no? Saksi niyo ba lahat? Ewan ko anong edad yung pag pinag-witness. Pagdating daw ng 18, saka maging Melchizedek. So itong Mormon, because nabing tama yung edad ng Mormon. Ang tama ng Mormon, kahit bata pa, may training na. Pero of course, training lang, Nicolaita. Ang tawag nila dun sa 12, Aaronic. Pagdating ng 18, Melchizedek. Ngayon, ano yung tama? Tama na mula bata pa, training na. Sabi ko nga sa akin, pag abot ng 10 years old, dapat marami ng barkadang ka-sharing. O, hindi ko pa sinabing kailangan maging diakono ka, maging obispo ka. Pero sanay ka na mag-share, mag-report, at marami ka ng ka-sharing. Minimum. O, yan yung standard natin para yung anak natin maprotektahan. Protekta pa yan, hindi pa yan for the ministry. Pero may sumasabay dyan. Protekta sa anak yan. So, kung kunwari, pinaasawa nila si Maria, hindi lang si Maria, siguro maraming babae pinapaasawa ng 12 to 16. Yan ay isang paraan ng magulang noon para yung anak nila ay secured. So, marami tayong dapat habulin. Ito, gusto ko mag-exhort ng konti. Itong Christmas, dapat, kung paanong yung mga ibang tao, tuturing ko ng ibang tao kasi turing nyo na secular people kayo. Huwag kayo makisama sa kanila. Well, ang alam lang nila, panglaman, pang kandili ng sariling laman.
pasyal, party, kung ano pa, gifts. Ang dapat nating focus ngayon, habang yung mundo ay nagse-celebrate, katulad ng Hanukkah, iligtas natin sila sa Antikristo, kay Antiochus Epiphanes. Iligtas natin sila sa yung pagkabulag nila, yung pagkalukwam nila, pagka-Satan's Eden. Nagiging Satan's Eden tong mundo habang nagsasaya eh. Yung pagsasaya nila, daya yan eh. Kaya nga, madalas ko kayo review, pag wala kayo naramdamang alarma, matakot kayo, papunta kayo sa kapahamakan. Oh. Pag yung puso nyo parang tinatamad, sumagot lang kayo, sumagot lang. Tinatamad. O, kahit gawa ng tanong, tinatamad. Kailangan kayo matakutin. Oh. Kasi yung ibang nagsabi, okay, mas walang masama. Kunwari, yung detractor sabi, okay lang yan, hindi mo kailangan magtanong, hindi mo kailangan magganyan. Kapahamakan naman eh. Lalo kang lumalayo sa Word of God eh. So, malaking Satan's Eden tong mundo habang nagki-Christmas. Karamihan sa atin, napapasabay pa sa kanila. Kailangan, ang puso natin, may malasakit sa kanila. Of course, kasama na yung kapatiran natin na hindi pa nakaintindi. Kailangan, at least man lang, masubukan natin mag-DVBS. Masubukan natin magturo. Oh, yung ayuda, o kontrata, sino yung mag-logistics? Na yung hindi pa nakakapag tubi, mag-alok ng tubi, mag-alok na, turuan nyo, pusyalan mo, turuan nyo. Pakita nyo ano yung tamang pagdiwang, hindi diwang eh. Ano yung dapat nating misyon? Ano yung dapat nating ginagawa? Kung yung mundo binubulag, dapat tayo tagabukas ng mata nila. Kung ginawa niyo yun, medyo absuelto kayo sa Noche Buena, o mamasyal ng konti, kumain sa labas. Medyo absuelto kayo dyan kung ginawa niyan. Kung wala, nakisabay kayo sa Christmas na sanlibutan. Hindi necessarily dahil may Christmas tree kayo sa bahay, may dekorasyon kayo sa bahay. Kundi wala kayong ginawa. Ano yung ginagawa? Normally, Noche Buena na, at saka pasyal, reunion kung ano ba, di ba? So, itong mga ibang end-time church, nagka-camp meeting, hindi dahil sineselebrate nila yung Christmas. Nagka-camp meeting kasi sinasamantala nila yung holiday. Tayo dapat higit pa dun. Kasi meron tayong mensahe. Meron tayong misyon. May tipot larawan. Kasi pwedeng nag-camp meeting ka pero hindi ka naman lumalago, walang advanced training, walang progressive na mensahe, revelation. Dapat samantalahin whether camp meeting o hindi camp meeting. Dapat samantalahin natin tong Christmas kasi pinahintulutan ng Diyos, tinapat ng Diyos yung Hanukkah sa Christmas. Christmas na sanlibutan. Masama ba yung salitang Christmas? Gawin yung tunay ang Christmas. Yung ginagawa nila, hindi tunay na Christmas yan. Ibang Kristo yun, si Nimrod yun, tsaka si Tamus. Yung ginagawa nila, sarili nila yung Kristo, kasi sariling diskarte. Nico, sarado, lukewarm, tinatamad. Ang Christmas nila, hindi tunay na Christmas. Ang Christmas nila, anong gagawin natin? Ang gagawin natin dapat, ipakita yung tunay na Christmas. So kahit hindi yan ng ibang mensahe yung birthday, iba pa yung Hanukkah. Kailangan natin i-share sa kanila yung Hanukkah. Pwede ba tawagin Christmas yung Hanukkah? Kung i-identify mo si Kristo sa Hanukkah, pwede. Kasi si Kristo ang lahat ng pista na yan eh. Pero yung tunay na birthday, yung lagas at tagsibol. At ngayon salitang Pasko, maganda yung meaning niya eh. Sino sa inyo naintindihan bakit ko sinabi maganda yung salitang Pasko? Kung yung Christmas maganda yung salita, mas maganda pa yung meaning ng salitang Pasko. Ang meaning ba ng Pasko, Christmas? Hindi sa original hindi yung nakasanayan ng tao ngayon. Yes or no? Pagkabuhay. Hindi. No. Tama yung sagot nyo. Hindi niya meaning ng Pasko, Christmas. Pero yung mga tao nga, maraming kamangmangan eh.
Kung kailangan nasa puso natin na buksan, gisingin sila, buksan ng mata nila. Have you ever wondered why Filipinos translate Christmas as Pasko? Or in Hiligaynon, Ilonggo as Pascua? The word Pascua comes from the Spanish word Pascua, and from the Latin word Pascha. In Hebrew is Pesach, which is translated Passover. Hindi ba kasi sa mga RCC, nagsa-celebrate sila ng December 8, yung Immaculate Conception ni Virgin Mary. Maaaring aware sila kung kailan nagdalang tao si Maria, bakit ang paniniwala pa rin nilang birthday ni Christ ay December 25. Pag binasa mo yung Catholic Encyclopedia, inaamin nila hindi December 25. Inaamin nila. Kaya nga, nakita niyo yung yung taga-ABS-CBN, yung Ilong Ranger. Hindi na siya Ilong Ranger. Oo. Ano pangalan ng artist? Anong yan? Newscaster na yan? Kuya Kim. Si Kuya Kim. Atienza. Kim Atienza. Itong si Ilong Ranger dati, Kim Atienza, kinikwento rin niya yung inaamin din ng Katoliko. Pero kaso, meron lang panatiko sa Katoliko na nag-compute para itama sa December 3. Kaya, pinakita niya palpak to. Palpak si Kim Atienza. So, alam ng Katoliko, babasahin mo sa Catholic Encyclopedia, talagang hindi yan. Sinadya lang nila yan para maakay ang pagano. O, ito, election sa atin to Kung ang Katoliko, sinadya igawing birthday ni Kristo para lang maakay ang pagano, ito pa rin natin. Akayin natin ang pagano. Sino yung pagano? Hindi lang yung hindi Kristiyano. Kahit nag-angking Kristiyano, kasama na sila na dapat natin akayin. Ito pa rin natin yung maganda na may layunin niya yan Maganda na may pangalang Christ Mass Pero mas maganda yung salitang Pasko. Pero yung Pasko, hindi yan exclusively sa Christmas. Sino yung makakapagpaliwanag? Yung meaning ng Pasko, Pesach. Pasko. May clue din, di ba? May Pasko ng pagkabuhay. May Pasko ng kapakanakan. Ano yung meaning ng Pasko? May salitang Eve. Bisperas. Tama, isa yan. Iscribe kasi. Hindi lang lumampas. Yan yung meaning ng Passover. Tama. Pwede kayo mag-sentence. Yan yung original na meaning ng mga nakakabasa ng salitang Passover. See the blood, I will pass over you. Okay, may malalim pa dyan At pagbabago siya, paglabas po. Yan na yung may paliwanag. Mabante po sa lahat sa spiritual. Katulad mo si Owa, diretso na yan sa lalim, no? Yung meaning. Pero, yung hidden revelation. Pero bago, kailan matuto kayo, i-connectan nyo yung basic na meaning papunta dun sa progressive mga type. Ang meaning ng Passover ay tumawid. Lumampa. No? Passover nga Unawaan yan. Pag lumampas na yung orasan sa 12 or what, Passover, di ba? Yung Eve, Christmas Eve, yan yung Eve ang meaning niya, Pasko. Kasi yung Pasko, hindi lang lumampas yan. Ang Pasko, o Paskua, Pesach, umabot ka na sa oras. Umabot ka na sa taning. Yung sinabi ni Kristo, unawain niya to, time shall be no more. Yan ay Pasko. Yan ay Pesach. Yan ay Passover. At yung application ng salitang Pesach, Passover, dumating na yung takdang oras, yung wala ka ng oras, time shall be no more. Diba? Fullness of the Gentiles come in. Pag nakumpleto yan, time is no more. Unawain nyo, marami tayong ganyan sa buhay Kristiyano natin. Yung mga pista, diba? Tabernacle, may kapanganakan, may bautismo, tas may ministry, may kamatayan. Diba? Pag rapture season, Pesach yan. Passover yan. You have passed from death to life. Malalim pala. Hindi lang to death angel. Yan lang aabot ng iba Death angel lang Yan lang sineselebrate ng Hudyo. Death angel lang. Pero ang salitang Pasko, o pwede nyo to ituro kahit Christmas kasi
Ang salitang Pasko malawak. Anytime, whether it's Hanukkah, Tabernacles, or Passover, or Tagsibol, Taglagas, o Equinox, or Solstice. Meron tayong tinatawag na Summer Solstice at Winter Solstice. Sana pag-aralan niyo yan. So pag Solstice, Passover din yan. Kasi merong point in a year na kung saan nasa peak na yung winter o nasa peak na yung haba ng night versus day. O nasa summer solstice, nasa peak na yung haba ng araw sa gabi. O equinox, spring equinox, fall equinox. Nasa peak, eksakto na yung pantay na yung yung araw at gabi. Para yung pantayan, spring and fall. Nakita niyo yung point of no return, isa yan. Kasi pag umabot ka dyan, no turning back. Kunwari, nag-decide ka maging matured berian for the rest of your life. Nag-pass over ka from death to life. Hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik sa dati. Point of no return. Kung nag-glorified ka, point of no return. Kung naging tunay ka ng repent, no? Selyado ka, point of no return. Tinutukoy natin repent. Siyempre, repent sa ignorance, repent sa pagkasarado, pagka-lukewarm. O marami pa tayo sa atin, lukewarm. Yung iba, sarado. Kailangan i-repent mo yan. Lord, durugin mo yung puso ko na ma-pride. ayaw pasakop sa katotohanan. Ayaw patunayan katotohanan. So, yung pag-decide mo na yan, pass over yan. So, yung salitang Pasko, napakalalim at napakaganda. At sana magamit nyo itong season na to kasi memorize na salitang Pasko sa Pilipinas para mag-witness. Sabihin ko sa inyo, ayaw nyo mag-witness, gusto nyo lang mag-reunion, mag-Noche Buena, mamasyal, kumain sa labas, mag-shopping, wala kayong pakialam sa salita. Malaki ang dapat samantalin natin pagkakataon. Yung tao receptive ngayon. Ayaw mo samantalin kasi wala kang gana sa word. Humabol kayo, yan sinasabi ng Bible, redeem the time. Huwag nyo gastusin sa kung parang pagliliwaliw lang, no? Ang laman lang. Yung Krampus po ba parehas kay Santa Claus na nag-aano sila ng bata? Kumukuha ng bata? Okay. Yan yung yan yung traditional understanding. Pero may sasabihin ako sa inyo, kung hindi yan gawa-gawa lang ng Hollywood pelikula ngayon. Meron din silang lore. Ano may lore sa Tagalog? Ang lore parang mga kwento-kwentong matatanda. Yung Christmas tree, dating pagan tree yan, dating Nordic tree o Yuletide tree. Alamat. Yung Krampus, may alamat yan. Kung paano may alamat din yung Sinti, Nimrod, Tamus. Wala pang Santa Claus, ha? Si Coca-Cola lang nag-invento ng Santa Claus, eh. Ay, yung red suit na Santa Claus. Pero yung Katoliko, meron silang Saint Nick. Yung Saint Nick na naging Coca-Cola may gawa ng red beard, red gown, saka Pero yung Saint Nick, panahon ng Katoliko yan. Pero itong Krampus, mas matagal na to. Panahon pa yan ng ng Old Testament. Meron silang alamat dyan. Saint Nicholas, no? Hindi to alamat eh. Baka maaaring tuta talagang nangyari. Pero yan ba ang tunay na... Kasi pinalalakas nila yung Christmas na December 25. Pinalalakas nila. So ito conspiracy theories na itong pinakita ni Progressive, no? So yung Krampus na kung meron silang Santa Claus, meron yung iba na Krampus din. Kaya may pelikula yung Krampus, no? So, ano ba yung mensahe natin dyan? Ano may sagot natin dyan? Ay talagang sa demonyo yun. Meron ba talaga sa demonyo? Di ba, nung si Lilith ay nag-backslide, na-possess ng Diablo yun, eh. Naging aswang. So, ayan yung mababasa sa Bible. Kasi aswang yung tunay na pagkakasulat na doon. Pero bago yung naging aswang, yan na yung
hidden mystery. Ngayon, itong mga aswang sa mundo, yan na yun. Yung dumudukot ng bata, o parang alien abduction. No? Ngayon, nahawig lang. Nahawig. By the way, dito tayo kay Santa Claus. Yung pagbibigay ng regalo, ginagawa mong carnal yung tao. Okay, sasabihin ng mga denominasyon, di ba si Kristo regalo? Kaya nagre-regalo tayo? Hindi naman nakonekta ng tao yan eh. Kunwari, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung pagbigay ng gift ay bigay raw ni Kristo. So ulitin ko, basically ang gift hindi bawal, pero kung wala kang revelation, wala ka rin paliwanag, wala kang plano na mag-share, yung pagtanggap mo ng gift ay, o kahit magbigay mo ng gift, meron tayong kapatiran, tinutulungan yung iba, kahit hindi Christmas tinutulungan yung iba kumita, tinutulungan yung iba sa pangangailangan nila, so walang leverage. Yan yung Pasko ng sanlibutan na, sige, tutulungan namin kayo, bigyan kami regalo, may pagkain, may charity, ganyan. Pero hanggang dyan lang. Para dito sa mundong ito, tumulong ka na lang sa New World Order. Di ba? Ibig sabihin, kung ang tulong mo lang sa tao, pang lupa lang, tinutulungan mo yung tao na makabuo dito sa karya ng demonyo ng lupa. Nandito tayo sa lupa para gisingin sila sa pagkakabulag ng dyablo. Ang pinakamahalagang gift na mabigay mo, yung mamulat ang mata nila. Kung magbibigay ka ng literal gift, at least man lang gamitin mo leverage. Meron akong nirebuke niya na tulong ka ng tulong, tapos sa akin nga magreklamo na ikaw pa yung pinagsabihan ng di maganda. Mula ngayon, kasi pinapakita ng Diyos sa'yo, huwag ka tutulong ng makalaman lang. Laman lang ang tulong natin. Ang daming tinulungan kapatiran, kumita ng pera. Asa na sila? Pag kumita ba, lalo maging berehan? Hindi, lalong nagliwaliw, lalong nag-inuman, lalong namasyal, lalong nag-absent sa gabi. So ganito, kung tutulungan mo yung kumita, at least, ikapit mo yung tunay na kaloob. Yung tulong, ang tunay na tulong, hindi yung material. Ang silver and gold have I none, but such as I have I give thee. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Ang tunay na kaloob, ang tunay na gift, yung eternal life. Kung nag-share ka na makakarating siya sa eternal life, yun ang mas mahalaga. Kahit hindi pa niya na-realize, ipa-realize mo sa kanya. Pa-realize mo sa kanya. So, kung ikaw ay tatanggap, ikaw ay magbibigay, isipin mo na sana bibigay yung kapalit na booklet o tracks o kahit share it o kahit download, di ba? O kahit share sa Facebook, di ba? Kahit ganyan kababaw lang. Hindi yung walang-wala, no? Parang anong pinag-iba natin sa sanlibutan, di ba? Magbigay ba si Pedro ng pera? May pera si Pedro, Nung sinabi niya silver and gold have I none, ang isipin, hindi makakatulong sa yung pera. Ang kailangan na yung Diyos. It doesn't mean bawal tayo magbigay ng pera, bawal tayo tumulong. Ito ay deeper revelation to. Ang tunay na tulong, ang tunay na gift, spiritual. Ang tunay na Christmas tree, spiritual. Yung Christmas tree tinatayo nila, pambulag pagana yan Kasi ang daming laruan. Ang daming. Ano yung tinatanim natin sa bata? Di ba? Tinatanim natin sa bata, hindi nila makilala yung Diyos. Pinanganak si Jesus Christ, dumating nga daw yung tatlong mago. Tapos nagbigay siya ng gold, incense, at saka mira. Paano natin yung may apply sa ministry sa panahon natin ngayon? Meron na yan. Panuurin mo meron akong broadcast dyan. Meron na. Tamang Tagalog lang. Ano yun? Tinuro ko yun. Ako. Maraming best na nagturo yun. Meron yan. So, kailan manood kayo Kahit si Brother Branham, may message niyan Ang gold, maraming type, pero isa dyan yung trial of your faith. They're as precious as refined gold in fire. Gold refined in fire. Isa pang type ng gold, yung deity of Jesus Christ. Kay Jesus Christ lang ba yung deity? Hindi, pwede rin sa believer. Progressive yan, no? Ano yung frankincense? Yung incense na lumulutang na usok.
Yan yung sweet savor aroma buhay natin. Yan din yung prayer natin, nakasulat sa Revelation. At type din yan na rapture. Yung myrrh, pabango yan. At yan din yung pang-preserva ng katawan ni Kristo. O preservative. So, bango din yan. Ang incense, tagapamagitan ka. Yung myrrh, katulad mo si Kristo, bigay mo yung buhay mo. Mamatay ka para sa ebanghelyo. Actually, hindi matay literal lahat mamamatay eh. Sa ebanghelyo eh. Literal Pero sa mind mo, kailangan yan yung nasa mind mo. So yan, ang myrrh, sacrifice ng katawan, ng buhay. At bangong samyo ng iyong buhay. Yung incense prayer, rapture. Yung gold, pagka-Diyos. At yung pananampalataya mo na sinunog ng apoy. Sabihin ganito, dumaan ka talaga sa hirap, binuli ka sa apoy. Kaya, pag nakarinig ka ng masasamang salita, magpasalamat ka pa kasi nalilinis ka. Nabubuli ka sa apoy. Ay, nasaktan ako sa sinabi niya. Ayoko na. Ay, umalis na rito. Pero unawain nyo, bigay ng Diyos yan. Sabi doon sa 1 Peter chapter 4, count it all joy if you suffer as a Christian. Let none of you suffer as an evildoer. So, kung ikaw ay nagdusa, siniraan o kaya napagsalita naman, di ba, kahit ninakawang ka pa. Ang nakaw, hindi ordinaryong nakaw, may kinalaman sa paglilingkod yung nakaw, no? Parang part ng persecution yung nakaw. Pagpasalamat mo, although nilalakad ko pa rin dun sa isa na mag-reimburse para makita ng Diyos sincero siya. Nilalakad ko dun sa nag-influensya na balik mo na sa akin yung million para sa mata ng Diyos. At least pinapakita mo sincero ka. Hindi lang naman pera, marami pa iba eh. Pero at least pinakita mo sa Diyos sincero ka. Di ba? Nakakabalik ka. Ito yung mere sakripisyo. Yung gold, yung gold, may sakripisyo na doon, pero ang bigay nyon magiging may pagka-Diyos eh. Kung paano nag-glorified si Kristo, mag-glorified ka rin. Kaya the trial of your faith as precious gold refined in the fire. O yan yung bigay ng wise men. So, ang mundong ito, puro literal na gift. Hindi sila nakafocus sa spiritual eh. Yung wise men na nagbigay ng literal gift, kunin natin ang spiritual. O yung mundo literal na Christmas tree, kunin natin ang spiritual. Nasa spiritual lang buhay. O yan kanta ni Ray Boltz, no? The perfect tree gift. Yung, by the way, yung isang kanta, we are the reasons, bata naghahabol sa mga gift. As little children, you dream of Christmas more. Kasi, carnal. Bakit yan ang kanta? The giving of toys. Kung ano pa. O, kaya ako pinili yung We Are the Reason ni David Misa, wag yung kay Gary Valenciano. Kasi, ang focus ng tao, material. O, tingnan mo yung kapatid na ngayon. Anong gagawin nila plano? Abutin nyo sila, kontakin sila, DVBS nyo sila. Paliwanag mo sa kanila. Huwag kayo pabulag dito sa Satan's Eden ng Christmas na mundo. Samantalahin nyo para mabuksan, mahano ka kayo. Ma-dedicate kayo. Na-cleansing of the temple kayo. Should we celebrate Christmas? Yan. Ang sagot dyan, hindi should we celebrate. What should we do in the Christmas season? Ngayon, kung tatawagin mo celebrate, siguro kung may tagumpay. Pero hindi kayo dapat mag-celebrate kung wala kayong tagumpay. Kung lukewarm, lahat, puro laman ng habol, puro material ng habol, no? Wala dito, hindi gumagawa ng tanong dito. Magluksa kayo. Actually, dapat, ingano ka, may holiness siya, may pagluluksa yan eh. At siyempre, nadumihan ng templo, iniiyak nila yan. Tapos nilinis nila yung templo. Yan, hindi naintindihan ng mga Hudyo yung sineselebrate nila. Kasi sa kanila literal lang, nakalipas lang. Kunin yung spiritual ngayon.
So, hindi kayo pwede mag-celebrate, kung kayo tunay na Kristiyano, hindi kayo pwede mag-celebrate ng kamangmangan. Yung kamangmangan, hindi dapat i-celebrate yan. Ang celebration ng tao ngayon, kamangmangan. Kahit mga, yung Kristiyanong hindi bere yan, kamangmangan. Kasi kung ano lang abot nila yan, minimix na lang yung, minimix na lang yung mga regalo-regalo kay Kristo eh. Hindi ganyan kababaw si Kristo, malalim. Yung kanta ni Ray Bolts, abot na abot niya yan. So, kailangan natin, kung abot ni Ray Bolts, abutin natin. Diba? So, meron kayong mission ngayon. Hindi celebrate. Mag-operation sa gift tayo. Ngayon. Nalulunod sila, hindi sa literal na baha. Mag-operation sa gift tayo kasi nalulunod sila sa kamangmangan. Nalulunod sila sa pagkabulag. Tumitagas ang puso na, nalulukwam sila. Umiiwas sila sa salita ng Diyos. Umiiwas sila sa sharing. Umiiwas sila umabante. So I hope mamensahin nyo rin yan. Hindi lang sa December 24 fellowship. Ngayon pa lang, dapat simulan na kayo. Winter escape. Tinitipo po ba yan sa tribulation period? Or hindi po? Dadamay ko na yung Christmas kasi yan ang topic natin. Tama. Yung kakapapaliwanag ko lang kanina, kailangan gisingin natin kapatiran sa pagkabulag, pagka-relax, pagka-lukewarm, pagka-laudisya, pagka-liwaliw, no? Sa Satan's Eden. Itong taglamig, hawig na hawig to sa nanlamig, no? Pero hindi lang yan. Yung literal na taglamig ay yan ang December. So, ang mensahe ni Kristo na tumakas kayo bago dumating ang taglamig, ibig sabihin, bago kayo abutin ni Titus. Si Titus, may type yan kay Antiochus, pero hindi pa siya yun. Si Antiochus at si Titus may type sa Antikristo eh. May kinalaman na sa templo. May kinalaman na sa templo, yung mensahe ni Kristo, tumakas kayo bago dumating ang taglamig. Kasi kung hinintay nyo, maabutan kayo. Mahirap magbiyahe sa taglamig. No? Sabihin, mahirapan kayo. Parang sa atin, sa pamilya natin, sa ministry natin, sa buhay Kristiyano natin, pag inuna mo yung ibang bagay, sa kanayan, nahirapan ka na, matigas na ulo ng anak mo, maraming paluan. So, yung taglamig, type ng tribulation yan. Kasi, ano yung tribulation? Darating army ni Titus, hindi ka na makakatakas. Yung 70 AD, yan yung tinutukoy ni Kristo eh. Nawa ang pagtakas nyo ay hindi sa sabat o taglamig. Ibig sabihin, may kinalaman yan sa giyera o tribulation. Tribulation period talaga yung nangyari sa 70 AD. Type, kinikwento, templong ito, walang isang bato titira sa ibabaw ng bato. So, bukod sa spiritual natin, pamilya natin, personal natin, iglesia natin, ay may literal na tribulation darating sa mundo. Kung sobra ang relaxation mo, hindi ka na nagising o hindi ka na nagsikap, aabutan ka. Dapat warning nyo lahat to. Warning nyo sa lahat ng kapatiran. Meron pa ba kayong alam na kapatiran? Wala rito. O meron ba tayong alam na kapatiran dito na relax pa? Kunwari, hindi pa na-alarma. Kailangan kayo ma-alarma. Tignan mo, may papakita ko sa sinabi ni Kristo. Alam mo ba yung sinabihan ni Kristo? Masama po bang mag-celebrate ng Christmas nang hindi pa po December at maglagay ng decorate ng gusto ko lang? Ang kasalanan, hindi mo inalam yung katotohanan. Kailangan magtanong ka. Kung di ka nagtanong, di mo inalam, basta gusto mo lang mag-decorate, ginagaya mo yung pagano. Basta Jeremiah chapter 10. Be not like the heathens. They cut a tree from the forest, and they set it upright and decorate it with silver and gold. O yung mga dekorasyon na yan, pagano. Kailangan ka maging beren. Alamin mo bago ka gumawa. Tama yung pagtatanong mo din ngayon. Pero higit pa dito kasi alam mo na yung detalye. Alam mo naman yung ebidensya. Yung boses mo parang lampas ka na sa pagkabata eh. Para malapit ka na maglalagita. Ito yung talata, no? The custom of the people are vain, for they cut the tree out of the forest. Work of the hands of the workman, axe, deck it with silver and with gold. Fasten it with nails and with hammer.
So, bago ka mag-decorate, dahil malakas ang, ang hatak ng sanlibutan. Kung hindi ka pa na-assert o naturuan o na-sharean ni, tanong ka, ano yung ebidensya? O, sabay-sabay natin alamin, bakit tayo may 2A? Dapat nagtatanong tayo sa isa't isa. Kasama na rin yung audio-video ko. Kasama na rin dito, 2A. Kahit nga EA1, siguro parehong sasagutin nila eh. Karamihan ng denomination, sasagutin ganyan din eh. Tanungin yung ibang end time sa EA1. Itong mga Christmas tree, kung ano-ano pa. By the way, may end time na nagki-Christmas tree dahil si Barbanam nag-Christmas tree din. Yung end time na nag-Christmas tree dahil si Barbanam nag-Christmas tree. O iyan ang halimbawa. Ang sinusundan ba natin yung standard ng tao o nakikita lang natin yung stepping stone ng paggamit ng Diyos sa tao? Ba ng regalo, masama po ba yon? Kanina pinaliwanag ko na eh. Ang paliwanag ko sa regalo, katulad din ng sagot ko dito sa'yo, na kung gagawa ka lang ng sarili mong diskarte, kasalanan. Ang gusto ng Diyos, magtanong ka, alamin mo. Dapat bata pa, inaano na natin ang anak natin, no? Ay, bata pa yan, laro-laro muna siya. Huwag, pinapahamak mo yung anak mo. Okay? Habang bata pa, imulat mo na yung anak mo. Unti-unti maging berayan, patunayan. Sharean mo na. Ang inaalala mo lang, pang-aaral niya. Ang inaalala mo lang, kalusugan niya. Wala kang pakialam sa spiritual niya kasi ayaw mong ipatupad yung training. Ayaw mo gamitin yung authority mo sa training. Yun, pag spiritual, kung gusto lang niya. Pag academic, saka ka maghihigpit. Pag material, saka ka maghihigpit. Mali ang tinatanim mo sa isip ng bata. Ang natatanim sa isip bata, walang Diyos. Hindi mahalaga ang Diyos. Okay? Kaya ipakita mo sa bata, mas mahalaga ang Diyos. Yan ang first priority. Pag tumanggap po kami ng regalo at hindi po kaagad kami nakapagtanong sa'yo tungkol sa revelation, masama po pala yon? Ang hindi regalo, yung ayaw mo magtanong, kaya mo magtanong, ayaw magtanong. Kaya mong alamin, ayaw mong alamin. Yan ang kasalanan. So, damay na lang yung regalo. Kasama na yan. Kunwari, nagbigay ka o tumanggap ka, ayaw mo ng sharing. Yun kasi ay may mensahe din yan. Maging materialistic ka lang. Di ba? May mensahe yan. Kunwari, ito lang mahalaga sa akin. Ayaw ko pag-usapan yan. May ganyan ba tayong kapatiran? Gisingin natin sila. Kailangan ba kami mag-share? Sabi kasi ng ibang pastor, mo kailangan mag-share, di ka naman pastor eh. Basta makinig ka lang, mag-tithes ka sa church, okay na. Hindi, bawat isa kailangan nag-share. Ito ay mahalaga, ito ay tumutulong ka ba, mabuksan na mata nila o ang habol mo lang, regalo. Ang habol mo lang itulong sa kanila, material. So, hindi lang yung tumatanggap nire-review ko yung gusto tumulong, pero walang spiritual. Talaga bang tulong o lalo mo silang binulid sa impyerno? Kasi nasa iyo ang katotohanan. Ayaw mo sabihin sa kanila. Nakasulat sa Ezekiel yan. Hanapin ko yung dugo nila sa iyong kamay. So kung magre-regalo ka rin yan, i-connecta mo na, gamitin mo na, pagkakataon mo na. Pagkakataon mo na para salamat sa regalo mo Ay sis, upo muna tayo. Tita, ate. Upo muna tayo. Meron akong i-share sa'yo. Pwede ba kita imbitahin sa pabasa namin? Pwede ba kami imbitahin sa gawain namin? O kaya, alam mo ganito sis, alam mo ito palang Pasko, ganyan. Hindi yung regalo mong physical, may saysay. May pag-asa sila sa buhay na walang hanggan. Yan ang tunay na Hanukkah. Tunay rin na Christmas. Yung pangalan ni Kristo dyan eh. Yan yung kanta ni Ray Bolts, The Perfect Tree. Hindi yung mga materyosong tree. Diba? Sana mabuksan na tayo. At kahit mga kapatiran natin, bisitahin natin, akayin natin. Samahan natin na mag-akay din sa iba. Gawin niyo tong katulad na Acts 2. Ang bagong dating na mensahe ng Godhead sa
sa Kogyo, no? Parang lahat nag-share-share tungkol sa Godhead. Ganyan din. Mag-share-share. Marami pang kapatiran, di abot tong pinag-usapan natin eh. Mag-share-share na kayo sa isa't isa. Magsaliksik din kayo. Kahit hindi pa yan seminar sa ibang church. Although, robot alok din kayo, no? Kahit hindi pa yan ibang kakilala kabag-anak. Kapatiran mismo, sharean nyo. Oh, mag-schedule kayo. Kalampagin nyo yung logistics. na nalimutan na. Po ba ng regalo yung mga Berean? Kapapaliwanag ko lang eh. Kung ikaw, of course, kung di ka matured Berean, hindi mo pa naisip yan, no? So, kailangan ka mag-matured Berean. Pag nag-matured Berean ka, of course, yung di pa matured pero Berean siya, kailangan puntahan nyo, sharean nyo, no? Pag matured Berean ka na, at abot mo na to, pwede ka tumanggap, pwede ka magbigay. Sinabi ko na kanina, samantalahin mo yung pagkakataon. Kasi kung hindi ka mag-share ng Word of God, kasalanan, kahit wala kang bigay na regalo, nagkakasala ka na. Oh. Baka sa puso mo, wala ka ring gana sa Word of God, di ba? Kailangan gamitin, kailangan may burden ka sa tao. So dun, magagamit mo yung material na regalo para makonekta sila sa spiritual na regalo. Kasi mas malaking regalo yung eternal life, yung makilala si Kristo, may tama yung buhay nila. Porque lang malusog sila, mayaman sila. Hindi sila nanganganib sa impyerno. O, hindi mo ba inaalala yan? Diba? So kung tayo, nag-aalala tayo sa pamilya natin, sa church natin, sa sarili natin, spiritually alalahanin natin sila. Okay? So, yung regalo, kailangan, parang birthday. Magpapa-birthday ba? Walang Word of God? Hindi mo gagamitin birthday mo para marinig nila yung katotohanan. Oh, may mag-share ng progressive. Birthday, patay, kasal. Oh, binyag. Hindi mo ba gagamitin yan? Parang lang kayo. Nagpiging lang kayo. Daw po susukat yung spiritual level. Haligtasan. Simple lang muna yung binibigay ko. Ang meaning ng salitang Berean, sincero ka, hindi ka magsasara, magpapatuwid ka. Ngayon, siyempre, kung pag-usapan mo level, maraming level na yan, di ba? May kindergarten, may nursery, may grade 1, grade 2, elementary, high school, college. Yung basta nagsimula ka sa biyaheng Berean, dapat umaabante ka. So, hindi ka dapat baby, 5 years na baby pa. Matatakot ka kung 5 years na mukhang baby pa yan. Di ba? Gusto natin lumalaki, malusog. Tunay na tao to kasi lumalaki to. Hindi siya mukhang baby pa rin. Anak ni Janice. So, ang standard ng Diyos na Berean, kailangan, pag sincero ka, umaabante ka. Kahit usad pagong umaabante ka. Nagpapakurang. Hindi pwedeng last year, 5 lang ang na robot PM. Ngayon, 5 pa rin. Kung sabay, hindi na-recon yung EA. So, yung iba, hindi na umabante, nawala pa. Dati may 50 siya, may 100 siya. Ngayon, pinamigay, nawala. O busy dahil sa school, nawala na. Umabante tayo kasi ayaw natin umatras yung school natin. Ayaw natin umatras yung negosyo natin. Ganon din sa spiritual. Kailangan meron tayong target. O, kung, kunwari, ang repeat basa ay 5 minutes, ngayon, 10 minutes, 6 minutes na, 7 minutes na. Umaabante dapat. Yan yung gusto makita ng Diyos na hindi mo pinabayaan, hindi ka nag-relax. No? So, yan yung yan yung standard. So, simpleng standard lang yan, pagkaberean na tao ko dyan. Sincero ka, at hindi ka kontento na stagnant ka, na hindi ka umaabante. Kailangan umaabante ka. So, dito sa spiritual, marami tayong pinapagawa. Magsimula ka sa basic. Ay, sobrang dami, hindi ko magawa. So, makipag-usap ka, makipag-kontrata ka, sumula ka sa mababaw. Sige, tuturuan ka paano akbayan lang yung anak mo, kung natatakot ka mamitik, o kaya yung palo mo hindi konektado sa spiritual, o hindi ka sanay, parang kasalanan magparusa sa spiritual na utos, di akbay muna, sige, halik muna, di ba? Yakap muna. Kasi pwedeng mababaw muna. Basta umabante ka. Kesa yung wala, hindi, ayaw ko muna pag-usapan. 10 years na, ayaw ko pa rin pag-usapan.
Di ba? Walang mangyari. Maano tayong kaaway. At paintulutan ng Diyos, yung nangyari kay Job, paintulutan ng Diyos yung devourer, yung may palo yan. Okay. Kasi ayaw ng Diyos na mabansot. Gusto ng Diyos lumago ka. Paano kung umaabanse, pero labag sa kaloob? Umaabante labag sa kalooban ng Diyos? Hindi siguro sa Word of God. Meron bang umaabante na labag sa kalooban ng Diyos? Ang pag pinag-usapan natin abante sa Diyos, hindi ka labag sa kalooban kasi lalo mo siya nakikilala. Yung dati hindi mo nagagawa mo na. Kasi paglilingkod yan, sakripisyo yan eh. Siguro yung abante na labag, yung nakafocus hindi sa kanya. So meron tao umabante sa mundo pero hindi tungkol sa spiritual. Hindi yung lalong makilala siya o lalong matupad yung kalooban niya. May umaabante sa karera ng mundo. Kunwari, tumataas yung pag-aaral niya sa academic ng mundo, no? Tumataas din yung trabaho niya o yung negosyo niya umaasenso. So, siyensya, di ba? Merong umaabante dyan. So, yung iba nasa politika. Yung iba nasa dito naman tayo sa relihiyon. Merong umaabante, dumadami ang miyembro. May sipag naman kasi mag-evangelize. May umaabante na yumayaman. Yumayaman. Tinutukoy ko yung church, yung kapilya, o kaya yung samahan, yung organisasyon. Pero, hindi umabante sa pagkaberean. Hindi umabante sa dapat malaman nila. Kung ano yung dati nilang alam, whether Trinity, baptism in the titles, o kahit yung original sin, yung malakay, umiiwas pa nga. Kung umabante man sila sa spiritual, lalong naging Nicolaita. Kasi ang paglilingkod nila, akala nila umiwas. Pag in-identify, yan mali. Wala nang patunay-patunay, basta mali. Hindi yan abante, no? So maraming umabante, mukhang spiritual, pero ano yan yung spiritual nila, parang nahalo dun sa material na abante. So ulitin ko, ang mahalagang abante, una, yung pagkaberean. Kasi yung pagkaberean, lalalim unawa mo, then lalalim niya yung sakripisyo mo. Yung matamis sa bibig, para talaga mapakinaba mo, kailan pumait ang tiyan mo. Kung ayaw mo ng pait, ay magkakadiabetes ka. Puro ka lang tamis, no? So kung spiritually, yung may iniiwasan silang pait, ano yung pait, no? Syempre, yung ibang kailangan ng pagkaberean, kasama na yung paglilingkod dyan, yung mga sakripisyo, iba related sa hukom, may iniiwasan Ayaw nila ng hirap dun Gusto lang nila masarap sa utak yung malalalim. Puro tamis lang yan. Puro tamis ng pukyutan, no? Sweet as honey in thy mouth. Puro yan lang gusto mo, umiiwas ka sa pait. Hindi magandang after effect. Kasi hindi mo makukumpleto. Parang katulad na diabetes, no? Pag wala kang yung pait ng ampalaya, nakaka-counteract yan ng diabetes. Di ba? Yung pait ng kalamansi. Yung pait sa buhay ng Kristiyano, kasabay ng paglalim ng tunay na revelation. Yung paglalim mo sa revelation, at tunay na revelation, may kasamang pait. Lalalim din yung pait. Lalalim din yung maranasan mo. Yung, kunwari dati, nakaka-enjoy ka sa mababaw. Ngayon, hindi na kasi nakikita mo yung ano nila yung pagkabulag nila. Hindi ka matahimik. Dati, natatahimik ka kasi mukhang okay lang, traditional. Ngayon, binuksan ng Diyos sa mata mo, ay hindi pa okay. Marami pang dapat habulin. Yan yung pait. Nalulungkot ka kasi hindi nila narinig yung mensahe, hindi nila naabutan, hindi nila nagaganap. Sumasayaw pa kay Andrew E. Ganyan. So, yung mga bata, nag-Halloween pa nga nag-Halloween costume Iyak ka sa church na, kasi sino may papasyal doon para magsabi man lang sa kanila? Sino yung tatawag na lang? O yung logistics, sino yung kakalampag doon? Diba? Kasi ang tanong kasi, paano kung umabante pero labag sa kanyang kalooban? Ibig sabihin, robot man siya. Ang tinutukoy mo yung labag sa kalooban ng tao. Hindi, yan yung tunay na sakripisyo. Yan kasama yung pait. Bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa ko sa sarili ko.
ayaw na ayaw ko kainin yung gamot na binibigay ng tita ko. No? Pero pag bisita ko sa kanya, kainin mo to. Labag sa kalooban ko yun, pero sumunod ako. Pero hindi ko alam, nakakatulong din pala sa akin. Minsan nabubuhay pa ako lalo, no? Ang dami niyang pinapakaing gamot o supplements. Pinapagalitan niya ako lagi. Dahil sa respeto, hindi ako kumukontra. Pero yung puso ko nag-alburuto. Dami-daming pinakain nito, baka mag-overdose ako. Hindi, may sarili yung paraan eh. Hindi ko kailangan yung paraan niya. May sarili yung paraan para gumaling ako sa diabetes. So, dahil sa respeto, nagpakumbaba muna ako. It doesn't mean naniniwala ako sa kanya. Pero dahil sa respeto, sumunod muna ako. Pero in reality, alam ko nakatago sa likod ng utak ko, tama siya. Kahit ayaw ng laman ko, labag sa kalooban ko, tama siya eh. Kahit masama loob ko, kinimkim ko na lang. Sinupil ko, kasi laman ko yun eh. Sinupil ko yung laman ko. Ganon na rin sa school. Nakakainip pag-aaral. Teka, basketball na tayo. Gusto ng laman natin, wag mamayabas. Pero alam mo, tama yung na kailangan mo magtapos, meron mong aral. Kahit naiinip ka, kahit ayaw ng laman mo. Pero abot na, meron sa atin, abot na to eh. Pagod na ako sa Barbara Jose, pagmamanayaw. Pero kailangan kong gawin kasi sayang yung yung incentive.